everyone, good morning uli. Ayan, magandang araw po muli sa inyo. So ayan guys, sa araw na ito ay may isi-share ako sa inyo guys na mapapakinabangan ninyo kung ito ay nanaisin nyo. At kung gusto nyong matutunan nito, panoorin nyo ang video na ito guys dahil makakatulong ito sa inyong pamumuhay, makakatipid kayo sa inyong budget, at makakatulong sa inyong kalusugan dahil ito ay maraming benefits na maidudulot sa ating katawan. So ayan guys, dahil nagki-crave kami ngayon ng pansit bihon. So ang gagawin ko sa aking pansit bihon guys ay sasahugan ko ng mulberry leaves. Yes guys. Sa mga hindi nakakaalam guys, ginugulay po ang mulberry leaves at napakasarap. So ayan, bago ako mag-umpisa sa aking video ay welcome back to my channel. Sa lahat po ng aking mga subscribers na lalong dumadami at nagsusupport sa akin ay maraming salamat muli sa inyo. Ako po ay magpapasalamat bago pa lang ako mag-uumpisa ng video. Kasi yung iba nagpapasalamat kapag tapos na yung video. Pero ako po sa umpisa pa lang at sa huli ay magpapasalamat ako sa inyo. So ayan guys, start kong i-video o ipakita sa inyo kung paano ko ginagawang pagkain ang mulberry leaves. So ayan, ito ang aking paraan ng pagluluto. So ayan guys, ito ang sanga ng mulberry. Ayan, pumutol ako ng sanga dun sa aming tanim, kaya eto ngayon ay gugulayin ko. Kasi para yung mga cuttings niya guys ay maitanim ko rin sa iba pang mga lalagyan o taniman ko dahil pinaparami ko nga ito dahil napakasarap po nitong kinakain o ginugulay. Ayan, syempre kapag maggugulay pipiliin ko lang yung talbos. At kung medyo malambot pa naman, kung kaya ninyo yung medyo magulang na siya ng konti, pwede rin naman, pero mas masarap ang talbos. Ayan, ganito guys ang itsura niya kapag namumulaklak na siya at magiging bunga. Ayan, green siya na mabalahibo. At alam ko naman guys, very familiar din kayo sa mulberry. Hindi naman ito mahirap hanapin, tsaka marami nang merong ganito. So ayan, tatalbusin ko lamang ito guys. Alisin ko yung murang dahon niya para maisahog ko dun sa aking pansit. Ayan, magluluto ako ng pansit bihon na ito ang gagawin kong gulay niya. Instead of cabbage, carrots, hindi ako maglalagay ng ganun guys. Ito ang aking alternative na ilalagay. Kapag wala kayong ibang gulay guys, pwede ito. Ayan, ganun lang ang ginagawa ko. Any time na wala akong ibang gulay, ito yung ginagawa ko. At kahit meron akong ibang gulay guys, talagang pinapriority ko ito sa aking mga menu. Ayan. Lagi ko itong isinasahog sa kahit anong lutuin ko. Ayan. At ginagawa ko rin tsaa yung dried leaves ng mulberry dahil napakabisado at masarap siya. O ayan, eto na siya. Na himay-himay ko na dito at ito ulit pinapakita ko kung ano yung kanyang mura. Ayan, murang bulaklak na magiging bunga. Ayan, at pagka naman medyo manibalang na guys ay ganito na siya. Ayan, at kapag hinog na ito, violet na siya guys at masarap na siyang kainin. Ang lasa nito guys ay matamis na maasim-asim. Ayan, pwedeng gawing juice, lagyan nyo ng gatas at yelo. Ay meron na kayong instant inumin na napaka-healthy. Walang halong chemical o ano pa mang preservatives na ihahalo. So ayan, prepare ko na itong aking mga sangkap sa pagluluto. Ayan, syempre, mayroong bawang, sibuyas, at syempre lalagyan ko guys ng isang buong sayote. At syempre ang aking sardines. Ayan, sardines lang guys ang isasahog ko dito at ang aking leftover bihon. Meron pa ako kasing tira. Ayan, yun ang gagamitin ko. At syempre soy sauce, seasoning, and oil. Ayan, napaka-basic guys. Ang ano lang dito, ang gusto ko lang naman kasi ipakita sa inyo ay yung mulberry leaves na pwede siyang isahog sa pansit bihon. Ayan, hindi lamang puro karne na may cabbage. Yan, kagaya ito guys, ayan, hiniwa-hiwa ko na ito. Ayan, naka-prepare na talaga at nasa sa inyo kung anong hiwa ang gusto ninyong gawin. Pero ako ganito lang, simple, yung mga natural lang na hiwa at syempre ang aking pansit bihon ay binabad ko ng konti sa tubig para hindi ganong matigas. O diba guys, ganito lang naman ang sangkap. O yan, mainit na itong aking kawali.
Then, start ko ng mag-saute. Ayan. Siyempre, para hintayin kong mag-golden brown lamang itong aking bawang. Ayan, basic na basic, guys. Ayan. Wala naman itong pinagkaiba sa pagluluto na ginagawa ninyo. Kaya nga lang, ako is mulberry ang aking gulay. Ayan. Sa mga nag-iisip na hindi ito masarap, masarap siya. Try nyo. Kung tutuusin guys, mas masarap pa siya kaysa sa pechay. Kasi ang pechay kapag kinain ninyo, medyo may amoy pa siya sa ilong eh. Medyo may aroma. Pero ito guys, plain. Walang singaw sa ilong na napakasangsang o anumang singaw sa ilong na parang may aroma siya na naamoy nyo yung dahon na masyadong maamoy na dahon, hindi siya ganon. Ang ganda, ang sarap amuyin, tsaka ang sarap kainin. Kasi wala kayong maaamoy kapag ninunguya ninyo. Ayan, ganyan lang. O guys, o. Sunod lang yung sayote. Palambutin ko ng konti. Ayan, kapag malambot na, sahog ko na yung aking bihon dito o yung sardines. Unahin ko muna yung sardines. Ayan, any kind of sardines, pwede. Pwede rin guys yung tuna. Ayan. Pwede yun. Basta sardinas siya. Pero depende sa inyo. Kung gusto nyo din ng meat, pwede naman. Nasa sa inyo naman na yun. Kaya lang ako medyo gusto ko naman ng sardines. At mas masarap ito sa bihon. Kaya sardines. So, ilagay ko lang itong aking bihon. Ayan. O, diba guys? Meron na akong instant ulam na hindi magastos. Ayan. At hindi mahirap gawin. Hindi mahirap lutuin. Napaka-basic. Kahit di kayo marunong magluto, kaya nyo to. O, diba ganyan lang? O, simple. At dahil nga hindi ako masyadong nagra-rice, eto lang yung kakainin ko. Kasi low carb nga. Talagang reduce ako sa masyadong mga ma-sugar or sa mga kanin, yan. Bawas lang naman ng konti. Hindi yung tatanggalin talaga. And then yan, soy sauce. Sa pasta rin, nagbabawas din ako guys. Halimbawa, sa isang linggo, siguro mga one time lang, ganun. Yung rice naman, pag siguro sa isang buwan, medyo 3 times, ganun. Kasi hindi ko rin naman inaalis kasi hinahanap din ng sistema natin yun. Ayan. At sa maghapon guys, minsan kaya ko yung 1 meal a day. Hindi talaga naman ako nagugutom kasi nasasanay na yung katawan ko. Basta water, ganun. At kung merong mga mani, ganyan. Ganun lang aking pangtanggal gutom. Kasi yung kanin, hindi ko na masyadong hinahanap. Mga bread, hindi na ako masyadong naghahanap ng ganun. O, so ayan, ilalagay ko na ito guys. Next na itong aking dahon. Dahil okay na itong aking pansit. O. Diba guys? O yan, ganyan lang. O. At konting bali-baliktad, halo-halo ay pwede nang kainin. Ayan. O, last ko lang ditong ilalagay guys yung aking panimpla. At syempre, bawas kayo sa maalat. Konting soy sauce lang guys. Kung ayaw nyo ng soy sauce, pwede namang asin or patis. O, ako nagkonti lang kasi yung sardines medyo may lasa na yun eh. Para hindi sobrang alat. Kasi alam nyo naman ang maalat. O, ito, last ko itong aking seasoning. Konti lang. Ayan. Para makaiwas sa hypertension. Pagtaas ng inyong mga BP. Ayan. Kaya kailangan ngayon guys, healthy food ang kakainin. Huwag masyado dun sa mga nabibili sa kung saan-saan na puro instant. Yan, sanayin nyo na lang na magluto sa bahay, lutong bahay, ayan. At alam nyo pa kung malinis yan at healthy. O, diba? Ganito lang siya kasimple, o.
Pwede na ito. Try nyo to guys. Napakasarap. O, diba? Ready to eat na. Ayan, plating lamang at makakain na. O, diba guys? Napakadali. Wala namang kahirap-hirap. At kung meron kayong tanim na ganito sa inyong bahay, ay umpisahin nyo na ang pagkain ng dahon. Huwag lamang prutas. Kasi ang alam nga natin, bunga lang niya ang nakakain. O, yan. Diba? O, so, yummy. Ayan, let's eat na. Search nyo guys kung ano mga health benefits ng mulberry leaves. So, ayun na nga po, na-share ko na sa inyo kung paano ako nagluluto ng mulberry leaves. So, ayan po, ang mulberry po ay hindi lamang para sa pansit. Pwede po ninyong ilagay sa sinigang, sa tinola, pwede ninyong ilagay sa nilaga, pwede ninyong gataan, pwede ninyong gawing salad o tsaaman, at mag-search po kayo kung ano-ano pang pwedeng gawin sa mulberry leaves dahil napakarami pong health benefits ang maiambag sa ating katawan. Lalo na po yung mga may karamdaman na. Sanayin po natin palagi ko pong sinasabi na sanayin natin ang ating mga sarili sa mga masustansyang pagkain na hindi puro instant. Guys, matuto po kayo nun. Maniwala man kayo sa akin na ako po sa awa ng Diyos ay wala po akong dinaramdam sa aking katawan. Normal po ng aking health, napaka-normal ng aking BP, normal po ang aking kolesterol, dahil po sanay akong kumain ng mga talbos-talbos o mga damo-damo. Hindi po ako nagsasanay sa sarili ko ng mga pagkaing instant, hindi ako masyadong umiinom ng matatamis, at hindi po ako masyado sa carbs. Binabawasan ko po yun. Mas marami po sa akin ang gulay. Kahit yung mga pinipitas-pitas ko lang sa tabi-tabi, mga tinatanim-tanim ko, yun po ang palagi kong ginagawang pagkain. So ayan, natatawang iba, pero yun po ang totoo, yun po ang mas maganda dahil nakakabata po ng hitsura. Sa akin po, nagpapasalamat po ako kasi turning 54 na po ako, pero dahil sa pagkain ng mga masustansya at dinidisiplina ko po ang aking katawan ay napapanatili ko po na hindi po ako nagkakasakit. So ayan guys, sana kayo rin guys. At dun sa mga nagsasabi na kung nakakalason daw ba yung mulberry at hindi daw masarap, i-try ninyo guys. 100% maniwala man kayo sa akin. Basta talbos lamang po at wag naman yung matitigas na dahon. So ayan, maraming salamat guys sa inyong panunood at sana ay nakatulong ako sa inyo. So salamat muli at sa lahat ng aking tagapagsuporta, mga viewers, sa lahat ng mga nagko-comment, sa lahat ng mga nagbibigay ng maraming views, at sa mga taong nagfa-follow mula Luzon, Visayas at Mindanao at hanggang po sa ibang bansa. Thank you very much guys. Salamat po sa inyo. Saludo po ako sa inyo. Salamat sa walang sawang pagsuporta po. God bless everyone. Until my next video. Bye!